bringing hope the world over. Hope Channel. Kaibigan, kamusta kayo? Sana'y natutuwa kayo sa araw-araw nating pagsasama. At sa dami-dami ng mga bagong kaalaman na natututunan natin dito, hindi na tayo magpapaawat patuloy tayong mag-aaral ng mga propesiya, lalo niya sa Daniel and Revelation. Kaibigan, natatakot ka ba't baka marami tayong komplikadong mabasa sa Biblia? Huwag ka nang mag-alala pa, nandito kami. Gagawin namin yung magaan at masaya tayong mag-aaral. Ako pa rin si Ann Villar, ang inyong kaibigan. At makakasama pa rin natin si Kuya Brian Tolentino. Nagpapasalamat po kami sa pagsusubaybay ninyo. Binabati po namin kayo at sa kasalukuyan ay nag-aaral tayo ng mas malalim pa tungkol sa mga propesiya. Tutulungan tayo ng Diyos at ng Banal na Espiritu para mas maging malinaw sa atin ito, Ann. Tama ka dyan, Kuya Bri. Alam mo, natutuwa ako sa dami ng mga bagong kaalaman na mismo ako dito ko rin napakinggan sa programang ito. Katulad na lang ng mga propesiya na inumpisahan natin sa imahe na gawa sa ginto, pilak, tanso, tapos bakal at putik. Tapos sa pag-aralan din natin kung ano talaga yung meaning ng imahe na yon, Kuya Bri. Isa pa yung 4 na kaharian. Akala ko nung una mga palasyo, ayun yung ibig sabihin na yon. Yung pala, ang kaharian na yon, yung mga iba't ibang lahi, iba't ibang lugar. Nakakatuwa, Kuya Bri. Ngayon naman, ang balita ko napakaganda po ng paksa natin. Yes, magtutour na naman tayo sa mga kahariang ito, pero sa mas espesipikong paraan. At makikita natin na may dulo na makikita tayong light para sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Ayan mga kaibigan, alam niyo bang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga hula tungkol sa paghukom. Paghuhukom, may intindihan natin yan nang higit pa sa ating patuloy na pag-aaral dito sa programang Pinagaan, Pinadali para sa ating mga kabataan. Clear Messages, The Great Hope. Bago yan, Ann, hihilingan natin ang Banal na Espiritu na sumaatin para mas maintindihan natin. Tayo po ay yumuko sa isang taimtim na pananalangin. Dakila po naming Diyos, tatahak na naman po kami upang subaybayan at sundan ang nagliliwanag ng mga propesiya ng Biblia upang maging tiyak ang amin pong pag-asa sa mga huling araw. Hinihiling po namin ang Banal na Espiritu ang siyang kumasangkapan sa inyo pong lingkod upang kayo, Panginoon, ang magpaunawa sa amin ng lubos na pangangailangan namin sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Kuya Bri, talagang excited na akong malaman yun doon sa paksa natin Hula tungkol sa paghukom. Alam mo ba, Kuya Bri, pag nanonood ako ng balita, parang ayun yung pinakakinakatakutan ko. Yung maging nasa gitna ako ng hukuman, para kasing lahat ng tao nakatingin sa akin, tapos parang kapag nandun ka, talagang makasalanan ka, parang daming mata nakakatingin sa'yo. Ano bang meron dun, Kuya Bri? Totoo yan, lalo na sa mga latest na mga news ngayon na 24 hours talagang sinusubaybayan ng mga tao kung anong nangyari, bakit siya naging ganito, bakit siya inokasahan. At finally, makikita nila kung talagang meron bang verdict o meron bang hatol para sa isang tao. Ganon din ang bawat isa sa atin. Hinahatulan din tayo ng Panginoon at lalo na sa huling araw na ito ay meron talagang husga na dapat mangyari. Pero bago yung husga na yan, ay gusto natin makita sino ba ang nag-accuse sa atin, sino ba ang galit sa atin, sino ba ang nagsasabi na tayo ay ganito at sino naman ang ating tagapagtanggol. Pero bago natin tuloy-tuloy na pag-aralan yan, ay gusto nating makita yung history ng kung paano yung tunggalian na ginagawa ni Satanas. Sabi ko nga sa iyo, ang tunggalian ito o labanang ito ay nanggaling sa langit. At pagkatapos ibinaba dito sa lupa sa pamamagitan ng ating mga magulang, ay nagkaroon na ng pangako na mananalo tayo. Pero kung titignan natin, halos parang dihado tayo sa kalaban. Pero sa pag-aaral natin ng Biblia, ay makikita natin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Pasisimulan natin ito sa pag-aaral ng Daniel 8. Diba? Tapos na tayo sa 2, 7, ngayon naman ay 8. Bubuklatin natin ito. Pasimulan mo, Ana, basahin mula sa talatang 1. Nang 3 taon ng paghahari ng Haring Belshazzar, ang isang pangitain ay napakita sa akin. Sa akin si Daniel pagkatapos noong napakita sa akin ng una. So, bukod pa doon sa nakita niya ng una, meron pang isang pangitain. At saan niya kaya ito nakita? Tuloy mo sa talatang 2.
At ako'y may nakita sa pangitain, nangyari nga, nang aking makita, nasa Susan ako na palasyo, na nasa lalawigan ng Elam, at ako'y may nakita sa pangitain, at ako'y nasa tabi ng ilog Ulay. Pansinin natin, hindi na si Daniel nasa kaharian ng Babylonia sapagkat ginapi na ito sa 4 at 5 na napansin natin na hindi na Babylonia naghahari nito, kundi sa panahon ni Daniel nang isulat niya ito, ang Medo-Persia na ang naghahari. Kaya makikita mo na magkakaroon tayo ng shift mula sa pasimula ng pagsasalaysay ng history mula sa Medo-Persia at hindi na nakafocus sa Babylonia. Titignan natin ito sa 4. Aking nakita ang lalaking tupa na nanunudlong sa dakong kanluran. Balik mo muna ng 3. Nang magkagayoy, itiningin ko ang aking mga mata, at ako'y may nakita, at narito tumayo sa harap ng ilog ang isang lalaking tupa na may 2 sungay. At ang 2 sungay ay mataas, ngunit ang isa ay lalong mataas kaysa sa isa, at ang lalong mataas ay tumaas na huli. Pansinin natin, isang lalaking tupa na may 2 sungay. Alam mo, ang sungay ng isang tupa ay paikot. Pero mapapansin natin, mas mataas yung isang sungay niya kesa doon sa isa. Mapapansin natin na ito'y merong mas malaking pakahulugan sa ating pagpapaliwanag mamaya. Basta pansinin lang natin ito sa talatang 4. Aking nakita ang lalaking tupa na nanunudlong sa dakong kanluran at sa dakong hilagaan at sa dakong timugan, at walang hayop na makatayo sa harap niya, ni wala sino man na makapagligtas mula sa kanyang kamay, kundi kanyang ginawa ang ayon sa kanyang kalooban at nagmalaking mainam. So napakalakas nitong tupang ito. Pero meron bang gumapi o nag-defeat o tumalo sa kanya? Kasi labanan nga ito, di ba? Tingnan natin sa talatang 5. At habang aking ginugunita, narito isang kambing na lalaki ay nagmula sa kalunuran sa ibabaw ng buong lupa, at hindi sumayad sa lupa. At ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. So ano ang sumunod na hayop na nakita mo, Ann? Kambing. Kambing. At ang kambing nito ay mula saan? Sa kanluran, sa ibabaw ng buong lupa. Hindi sumasayad ang kanyang paas sa lupa. At ang lalaking kambing ay may nakagitaw na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. So unicorn ito. Lumilipad. Lumilipad at may isang sungay lang. Very strange, dahil may isang sungay lang siya. Tutuloy natin ang pag-aaralan. At siya'y naparoon sa lalaking tupa na may 2 sungay na aking nakitang nakatayo sa harap ng ilog, at tinakbo niya siya sa kabangisan ng kanyang kapangyarihan. 7. At aking nakitang siya'y lumapit sa lalaking tupa, at siya'y nakilos ng pagkagalit laban sa kanya, at sinaktan ng tupa, at binali ang kanyang 2 sungay, at ang lalaking tupa ay walang kapangyarihang makatayo sa harap niya, kundi kaniyang ibinuwal sa lupa at kaniyang niyapakan siya, at walang makapagligtas sa lalaking tupa mula sa kaniyang kamay. Anong nangyari, Ann? Ibig sabihin, Kuya Bray, dito, mas malakas yung kambing, kasi tila walang kahit sinong gustong lumigtas dun sa tupa, saka kayang-kaya niya yung tupa, parang talong-talo niya dito sa kwentong to. Besides, kung titignan natin, ang tupa ay tupa. Mas mabait ito kung di hamak. Pero ito yung kambing ay fierce o mas nakakatakot siya. So, ito ay sunod-sunod na nangyari. Tuloy natin kung ano pang isa. At ang lalaking kambing ay nagmalaking mainam, at nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali, at kahalili niya oy lumitaw ang 4 na marangal na sungay sa dako ng 4 na hangin ng langit. Titigil muna tayo dito, Ann, sapagkat nabali ang sungay at pagkatapos nagkaroon ng 4 na sungay na dakila o honorable. Titingnan natin, ano kaya ang ibig sabihin nitong tupang ito para hindi na tayo maligaw? At ano rin ang ibig sabihin ng kambing na ito? Tingnan natin sa talatang 20. Ang lalaking tupa na iyo'y nakita na may 2 sungay, ang mga yaon ang mga hari sa Media at Persia. Sa 21. At
Ang may magaspang na balahibo na lalaking kambing ay siyang hari sa Gresya, at ang malaking sungay na nasa pagitan ng kanyang mga mata ay siyang unang hari. So may clue na siguro tayo, ano? Dahil alam naman natin na ang Medo-Persia ay sumisimbolo sa oso na pinag-uusapan natin nakaraan lang, na may nakataas ang balikat. Ganon din ang binanggit dito. Meron siyang dalawang sungay, ang tupang ito, at mas mataas ang kanyang sungay sa isa kaysa sa isa. Ito ay nagre-representa sa dalawang hari ng Media at Persia. Walang iba kundi si Ciro at pagkatapos ay si Dario, na mas mataas si Ciro kaysa kay Dario. At sa pagkakataong ito, ay ginapi siya o tinalo ng isa pang kaharian na tinatawag nating Gresya sa pangunguna ni Alexander the Great. So ito ay nasa history natin, ano? Hindi natin pwedeng tanggihan ang mga history ito dahil ito ay talagang tumpak na nangyari sa mga pangyayari sa kasaysayan. Gusto kong basahin itong binanggit ni Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and Revelation, page 152 to 153. Ang sabi dito, a concise account of overthrow of the Persian Empire by Alexander is given in verses 6 and 7. The battles between the Greeks and the Persians are said to have been exceedingly fierce. Some of the scenes recorded in history vividly bring to mind the figure used in the prophecy, a ram standing before the river and the goat running toward him in the fury of his power. Alexander first vanquished the generals of Darius and the river of Granicus in Phrygia. The next attacked and routed Darius at the passes of Issus in Sicilia, and afterward defeated him on the plains of Arbela in Syria. This later battle occurred in 331 BC and marked the fall of Persian Empire. By this event, Alexander became master of the whole country, concerning verse 6. So, binabanggit na sa atin sa mga history na very clear na hindi na natin kailangan pang alamin ito ng mas intricate. Basta basahin lang natin very plain na ang unang naging hari ng Gresya ay walang iba kundi si Alexander the Great. So napakaliwanag nito. Kagaya din, sa tingin mo, ano ang nangyari sa kaharian ni Alexander the Great ayon sa ating dating pag-aaral? Ito ba ay nagpatuloy o nahati? Nahati yan, Kuya Bry. Sa ilang hati kaya ito? 10 iba't ibang kaharian. Pero bago siya maging 10 o bago siya nagkaroon ng Roman Empire, ito muna ay pinaghatian ng 4 na mga tinatawag nating general. Kaya babasahin natin sa talatang 8 at pagkatapos sa isa-isa kong ipapaliwanag sa iyo ang history. Para lang tayo nag-aaral, mga minamahal na mga kabataan ng world history. Okay, verse 8. At ang lalaking kambing ay nagmalaking mainam, at nang siya'y lumakas, ang malaking sungay ay nabali, at kahalili niya oy lumitaw ang 4 na marangal na sungay sa dako ng 4 na hangin ng langit. So alam naman natin ang hangin dito ay nagre-represent sa 4 na direksyon ng mundo. Walang iba kundi ang hilaga, timog, kanluran at ang silanganan. So anong nangyari dito? Ang kambing daw ay nagmalaking mainam, at nang siya'y lumakas ay malaking sungay ay nabali. Alam mo, pagkatapos niyang gapiin ang West Indies dito sa may papunta na ng India, na umiyak si Haring Alexander dahil wala na siyang makonquer, mga minamahal. Lahat na nakonquer niya, kaya sa kanyang victory party ay nagpakagumon siya at uminom siya ng napakaraming alak kasama ng kanyang mga general, at doon ay namatay siya. Kaya bigla, nung makonquer niya ang buong mundo, nawalan din ng hari ito. At ito ay nagkahati-hati. Ayon sa historyan, at babasahin natin ng kaunti ang ilang pahina ng history, may mga naging successor siya. Pakinggan natin The Cambridge Ancient History, 1928 to 39, Volume 6, 462. Ito ang pagkakasabi. The story of successors in the tradition is the story of the struggle for power among the generals. War went almost without intermission from 321 to 301 BC. So, sunod-sunod ang mga war between these 4 generals, except for the brief episode of Antipater's regency and the conflict
one between the centrifugal forces within the empire. At naulit-uli ang pagsasama-sama ng apat na ito, bagaman hindi sila talaga naging buo, ay nung mamatay si Eumenes, ay si Antigonus na ang sumakop sa marami niyang lupa. Kaya nagsama-sama si Cassander, si Ptolemy, si Seleucus at saka si Lysimachus para gapiin itong si Antigonus. At nung nagsama-sama sila, hindi nila ito nagapi. Kaya minsan pa, nagsama-sama uli sila noong 305 BC at dito napatay na nila mismo si Antigonus. At magmula noon ay pinroclaim na ni Ptolemy ang kanyang sarili na hari ng Egypt. At ganun din ang iba, si Cassander sa Macedonia, si Lysimachus naman sa Dardanelles, at sa iba't ibang dako, yung apat na mga general na ito ay naging hari na ng apat na magkakahiwa-hiwalay na kingdom. So, natupad ba ang propesiya o hindi? Natupad, Kuya Bray. Saka bakit kaya Kuya Bray dun sa apat na yun, kahit nanggaling sila sa isang sungay, bakit kaya hindi sila magkasundo? Ang problema, dahil sa kawalan ng political power na pagkaisahin sila. Besides, sila ay apat na magagaling na general at nagkaroon sila ng inggitan sa isa't isa. Dahil, syempre, nung namatay yung hari, gagawa ka ng paraan para masakim mo, manakim mo yung natitira. So, para mawala na o matigil na yung war, pinaghati-hati na lang nila ang kanilang mga lupa o kaya mga teritoryo. Ganito ang nangyarian. Ano pa ang susunod na pangyayari? Sa talatang 9, basahin natin, Ann. At mula sa isa sa mga yaon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na dumakilang totoo sa dakong timugan at sa dakong silanganan at sa dakong maluluwalhati ang lupain. So, napakaganda, no? So, pagkatapos ng kaharian ng Gresya na nahati sa apat, ay merong isang sungay. Mula sa apat na ito, may isang sungay na tumubo mula doon sa isa. So, kung papansinin natin, ang sabi dito, mula sa isa sa mga yaon o sa mga sungay na yun, lumitaw ang isang maliit na sungay. So, may idea na tayo dito tungkol sa sungay na ito kasi ang susunod na kaharian ng Gresya ay Roma. So, ang Roma ay tumubo mula sa isa dito. Walang iba kundi sa Macedonia, sa paghahari ni Cassander. At sa Macedonia, alam naman natin, way above Macedonia ay nandun yung Italy, nandun ang Franco, at merong isang maliit na bayan o maliit na syudad sa Italia na ang tawag ay Roma. Ayan. Mula dito sa Roma na ito, ay nagkaroon sila ng pagtatanggol sa kanilang sarili laban sa mga taga-Gresya. At sa pag-iimpluwensya ng Gresya, lumakas ang Roman city. At sa pangunguna ng kanilang isang panggobyerno, tinatawag nating republika, ito'y ginaya lang nila sa Griego, ang kanilang republika. Meron silang senado, meron silang representante, at malaya silang sa kanilang politika. At dito, nabuo ang tinatawag nating Roman Empire sa pangunguna ng isang matalinong general, walang iba kundi si Julius na tinatawag nating Caesar. Ayan. So, tunghayan natin ang isang pangyayari na nag-introduce ng isa pang kaharian. Ito ay mababasa natin doon din sa ating nakaraang reference sa Cambridge Ancient History. Pakinggan mo, Ann. Contact with the Greeks led to the introduction of Greek divinities and of much greater importance to the identification of the native Italian gods with those of Greek pantheon, with the result that Greek mythology and forms of artistic representation were taken over wholesale by Romans. So, bagaman ang Roma ay may sarili silang pamamahala at mas malakas na sila ngayon kaysa sa Gresya, pero kinuha nila lahat ng Hellenistic na o Hellenic na tradisyon. Binago lang nila ang mga pangalan. Kagaya ng pangalan ni Zeus ay pinalitan nila ng Jupiter at iba't iba pa. At lahat ng kanilang sistema ng sports ay kinuha din, ng entertainment, pati ang lengguwahe ng Greek ay ginamit din ng Roma. So ang
pinakakalakaran sa buong mundo ay Griego. Kaya panahon ng Panginoon Kristo, ang pagkakasulat ng Biblia, bagaman sa panahon ito ng Roma, Griego ang paraan ng kanilang pagsusulat. So, basically, tama yung pagkakatingin natin ng hula na ito ay tumubo lang sa isa. Bakit? Kasi isa lang ito sa mga kaharian na maliit lang ng una, pero lumaki ito ng umusbong, lumaki ng lumaki. At hanggang ngayon siguruan, makikita mo ang impluensya ng Griego sa ating kultura. Nakita mo yung ating mga buildings ng dating kongreso, buildings natin sa halos puro disenyong Griego at saka Romano. Pati ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay ginaya din ng mga Romano, kagaya din ng mga Diyos-Diyosan ng Griego, at ang mga practices nila ng paganismo ay ginaya din. Kaya tatawagin natin ito na paganong Romano. Okay? Dahil may susunod na Romano na babangon mula sa isang paganong Romano. Okay? So, ito ay mapag-aaralan natin sa talatang Gs. Pakibasa. At lumaking mainam hanggang sa hukbo sa langit. At ang ilan sa hukbo at sa mga bituin ay iniwaksi sa lupa. At mga niyapakan yaon. Pansinin mo ito, napakakilakilabot na pangyayari. Ito, bakit? Mula sa salita sa 9, na sa dakong timugan, at sa dakong silanganan, at sa dakong maluwalhating lupain. Ang binabanggit na maluwalhating lupain na ito ay walang iba kundi ang lupain ng Israel. Ito yung Kanaan na kinubkob din. Kaya nung panahon ng ating Panginoon Kristo, mapapansin mo na ang naghahari sa pamamagitan ni Augusto, Caesar, ay ang Roma ang naghahari maging sa maluwalhating lupain ng Israel. At sa pagkakataong ito, lumaki siya ng mainam, napakalakas niya sa buong sanlibutan. Nag-i-expand siya mula Espanya hanggang sa patungo ng Babylonia, hanggang sa pababa ng Egypt, pataas hanggang sa Turko. So, mapapansin natin, ang sabi dito, siya ay mainam at hanggang sa hukbo sa langit. Ang hukbo sa langit ay ang pinapahiwatig dito ay mismo ang Israel o ang bayan ng Diyos. At ang ilan sa hukbo at sa bituin ay iniwaksi sa lupa at niyapakan niyaon. So, bahagi ito ng persecution. Nung panahon ng mga Kristiyano, nang ang Panginoon Kristo ay pumanik na sa langit, Roman Empire pa rin ito. Napansin natin mula sa ating Panginoon Kristo na pinarusahan sa krus sa pamamagitan ng mga senturyon at gwardyang Romano, ay ganun din, pinarusahan din nila ang mga unang Kristiyano. Noong AD 70, ay kinubkob nila ang Jerusalem at pinatay ang lahat ng halos mga Hudyo. At mula sa mga nag-survive ng mga Hudyo, umalis ang mga Kristiyano at nag-spread all throughout the Roman Empire, lalo na sa Roma. Alam mo kung anong ginawa nila, Ministreat nila ang mga Kristiyano dahil sa kanilang kakaibang paniniwala at sa connotation na sila ay mga Hudyo. At the same time, pinagpapatay nila ito at the rate of almost 10,000 killings per day. Na-imagine mo ba ito, Ann? Napakadami po nilang pinapatay nung panahon na yun. Lalo na sa pangunguna ni Dioclesio. Ito ay napaka-cruel dahil ginagawa nilang parang mga hayop ang mga tao nung unang panahon. Kaya nilang tinatalian ng isang paa at ang kabilang paa at pagkatapos ang mga kabayo ay pinahampas ng magkahiwalay na direksyon para mahati yung mga Kristiyano. At ang ginagawa nila, pinahihirapan nila ito, pinaamin nila kung sila ba'y sasamba sa Diyos o sa paganong Diyos. At kapag hindi sila sasamba sa paganong Diyos, ay sila isusuplong sa apoy. Napakaraming na isuplong sa apoy dahil dito. At minsan pinagkakatuwaan pa ito, So sa mga malalaking mga Coliseum ay packed ang mga tao para tignan kung paano kakainin ng mga hayop o lalo na yung tinatawag natin mga leon, ang mga Kristiyano. Ang laging safety na lang nila ay ang pananalangin sa Panginoon. Kuya Bray, kapag napapakinggan ko yung kwento mo, parang kita ko napakalaki ng impluensya ng pagano Romano nung panahon nila. Tingin niyo po hanggang ngayon, kita pa rin yung impluensya nila sa panahon natin ngayon? Yes, pero hindi na natin masasabing pagano sapagkat nagkaroon na sila ng iba pang image o may ibang pamamaraan na sila. Kinuha din nila ang relihiyon ng mga tao para mahikayat ang mga tao
na magpasakop sa kanila sa paraan ng kanilang paniniwala na may konting twist na kagayang-kagaya rin ng pagano. Kaya nga tinawag ko silang paganong Romano, sapagkat ang susunod na Romano ay hindi na pagano. May kakaibang twist na nagagawin sa kanya. Siyempre, kapag masyado kong kinilatis, parang merong paglilin lang ng konti. Dahil hindi nila alam na meron pa rin palang pagkuha din sa konsepto ng pagiging pagano. Di ba ang sabi ko sa iyo, hindi ito tungkol sa tao, hindi ito tungkol sa sisisihin natin ang reliyon, tungkol ito kay Satanas. Na lubhang napaka-wise. Pakatalino. Kung siya, nahikayat niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa kanyang mabait na paraan, ganun din ang gagawin niya sa huling araw. Sa isang mabait na kaparaanan, ay gagawin niya ang lahat ng pinakamabuting paraan para mahikayat ang mga tao na hindi nila alam na sila pala ay naroon na sa sistemang yun at hindi makawala dito. Ganyan ang sistema ng kalabanan. So, ipagpapatuloy natin, napakaganda ng iyong reflection, pero pupunta tayo sa isang Romano na kakaiba ang kanyang itsura at kakaiba ang kanyang kaparaanan ng panghihikayat. Sa talatang 11. Oo, nagmalaki hanggang sa prinsipe ng hukbo, at inalis niya sa kaniya ang palaging handog na susunugin, at ang dako ng kaniyang santuaryo ay ibinagsak. So nagmalaki siya. Napansin mo si Poncio Pilato ay emisaryo ng Roma para sa Israel. Pero nung makita niyaan na si Kristo ay hindi guilty, pinressure siya ng mga tao. Kaya ang demonyo gumawa ng paraan para gamitin ang Roma at ang kanyang kapangyarihan para i-persecute ang Panginoon Kristo. Pero eto ang tanong ko sa iyo, kung kaya niyang i-persecute ang prinsipe ng buong mundo at buong sanlibutan, ng buong kalangitan, kaya niya bang i-persecute ang lahat ng sumusunod sa prinsipe ng buong sanlibutan? Malaki ang porsyento na kaya niyang gawin yun, Kuya Bray. Kaya nga sinundan ito ng napakarami pang pagpatay. Mula nang namatay ang Panginoon Kristo, sinundan pa ito ng napakarami pang pagpatay sa kagaya rin ng ating Panginoon Kristong nagtatapat. Kuya Bray, parang nakakatakot ng panahon nila, no? Kasi parang ang daming nag-aalay ng buhay dahil lang sa mga issue tungkol sa religion at paniniwala ng mga tao. Tama yan, Ann. Pero alam mo bang napaka-iba ang pananaw ng mga Kristiyano noong unang panahon? Hindi sila natatakot. In fact, hinahanap nga nila ang mga ganitong oportunidad. Sapagkat, di ba, napakalinaw na sabi ng Panginoon, kung kanila akong inusig samantalang ang kahoy ay sariwa pa, lalo na kung matutuyo ito. Ibig sabihin, sinabi ng Panginoon Kristo, kung nangyari ito sa akin, mangyayari ito sa iyo. Kaya ang mga Kristiyano noon, ay they were longing. Actually, hinihintay nila na mangyari sa kanila yung nangyari sa Panginoon. Kasi, iniisip nila na napakalaki ng magiging reward nila kung magiging kabahagi sila ng paghihirap ng Panginoon. Kaya hindi sila natatakot. In fact, bago sila patayin noong unang panahon ay naisulat na ang Apokalipsis. At ang Apokalipsis ang naghanda sa kanila at ang Daniel kung bakit naging mas handa sila sa persecution dumating. Yan, Kuya Bray, parang naalala ko yung pinag-usapan natin dati na wala kang takot sa kamatayan kasi alam mong meron kang pinanghahawakang pag-asa. Pag-asa. Napakaganda. At ito yung pag-asang pinanghahawakan natin. Dumating man uli ang persecution na ito, ay magiging handa tayo sa pagdating nito. Kaya lang, tingnan mo hanggang sa ang prinsipe ng hukbo ay inalis ang palaging handog na susunugin. Nung AD 70, alam mo kung ano nangyari? Tinanggal na nila ang sanktuaryo. Kaya nawala na ng kaalaman ng buong mundo kung anong paraan ang gagawin ng Panginoon para iligtas ang kanyang bayan sapagkat sinira sa pamamagitan ni Haring Titus, ng isang general na Tito, sa loob ng 3 taon ay kinubkub nila ang bayan ng Israel at ang Jerusalem at mula dito ay sinira na nila. Alam mo kung kailan lang na-restore ang bayan ng Israel sa Israel? Kailan po, Kuya Bray? 1946 lang. Pagkatapos ng World War II ay bumalik ang ilang mga pulutong ng mga Hudyo sa Israel. Almost 2,000 years na wala silang lupain. Sabi, Kuya Bray, parang sobrang nakakalungkot ng mga nangyari sa kanila. Nakakalungkot. Pero kung titignan natin, ito'y parusa din na ibinigay ng Diyos sa Hudyo sapagkat ang Hudyo din ang naging dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoon Kristo. Kaya, kung papansinin natin, ito'y isang kapangyarihan na ginamit ang Roma. Kaya ang Roma ay isang instrumento ng kalaban para patayin ang mga banal, lalo na sa panahon ni Nero. Alam mo ba kung ano ang trip ni Nero? Isang araw, gumagawa siya ng poem. At sa kanyang poem ay hindi niya matapos-tapos. So bilang inspirasyon, sinunog niya ang buong Roma.
Oh, mukhang kakaiba naman yung kinukuha niyo na inspirasyon, Kuya Bri. Bakit kaya ganun siya? Kasi wala na siyang maisip sapagkat iniisip niya naman na siya ay Diyos. At ito pa ang pinakamasaklap, ipinaratang nila ito ang pagkasunog ng Roma sa mga Kristiyano. Kaya nagkaroon ng karapatan si Nero na pagpapatayin ang lahat ng mga Kristiyano na kanya makikita dahil sila ang naging dahilan ng pagkasunog. Eka nga. Alam mo, Kuya Bri, yun yung masama. No? Minsan kapag nasa taas ka, tapos ano mo nga sa yung kapangyarihan, parang inaabuso mo yung mga taong nasa ilalim mo. Totoo yan. At ang masaklap pa nito, ang mga naging hari ng Roma ay puro immoral. O gumagawa sila ng immoralidad at hindi na sila pinagkakatiwalaan ng tao. At dahil sa kanyang insecurity, gumagawa sila ng paraan para lahat ng mga kukontra sa kanila ay pagpapatayin din nila. At ito ay nag-survive tuloy-tuloy. Ang sabi dito, hanggang sa ang dako ng sanktuaryo ay ibinagsak. So, kung bagsak na ang sanktuaryo, bagsak na rin ang mga paniniwalang Kristiyano at paniniwala sa Biblia. Kaya nagkaroon ng kadiliman o immoralidad o hindi na alam ng tao dahil hindi na rin nila alam kung ano ang nasusulat na katotohanan. Tuloy tayo sa talatang 12. At ang hukbo ay nabigay sa kaniya na kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsasalangsang at kaniyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kaniyang maibigan at guminhawa. Ayan. So, ang nangyarian ay ibinagsak din. So, mula sa isang Romanong pagano ay nag-transform ito ayon sa ating pag-aaral dati na merong maliit na sungay. Nag-transform naman ito mula sa paganong Romano sa isang yung Romano sa paghahari ng Papa o Papal Rome. Gusto kong gawing English ito na Papal Rome. Ipinagkaloob ni Justinian ang kapangyarihan ng pamumuno ng buong Roma sa Papa. At mula sa kapangyarihan ng Papaan ay gumawa sila ng ilang mga decree na hindi na naglalayo sa atin sa pag-aaral ng Biblia. Kagaya ng unang hakbang noong 321 AD nang si Constantino ay ipahintulot niya na mangilin ng araw ng linggo ang mga tao bilang pagpapasinaya o paggalang sa araw ng mga araw. Mula noon ay nagbigay na rin ang Santo Papa ng karapatan o kapangyarihan para baguhin ang kabanalan ng Sabado na nakasulat sa 10 utos patungo sa linggo. Ilan sa mga kapangyarihang ito ay ipinakita ng Papa bilang kanyang kapangyarihan bilang isang relihiyosong kapangyarihan. Pakinggan mo kung ano ang sinasabi. Ito ay nasa Stephen Keenan, A Doctrine of Catholicism on the Obedience Due to the Church. Ang sabi dito sa question, have you any other way of providing that the Church has the power to institute festivals and precept? Sabi niya, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day of the week, a change for which there is no scriptural authority. Ang tuloy pa dito, how prove you that, sabi sa question, that the church hath power to command feast and holidays? So, nagko-command na siya ng feast and holidays. Kinukommand niya na magpahinga ang lahat. Nagsama ang relihiyon at ang estado. At ang sabi dito sa answer, by the very act of changing the Sabbath into Sunday, which Protestants allow of, and therefore they fondly contradict themselves by keeping Sunday strictly and breaking most other feasts commanded by the same church. So, sa Council of Laodicea ay ipinag-utos nila na gawin ng Sunday instead of Saturday ang pagsamba dahil sila ay makapangyarihan. Sabi ko nga sa iyo, itinuring na ng kapapahan na ang kanyang mga hakbang ay kagaya na sa hakbang ng Diyos. Pakinggan mo ang Pontifex, ang sabi dito sa gayon ding mula sa isang author na Philip Schaff, Creeds of Christendom, ang sabi niya, we teach and define that it is the dogma divinely revealed that the Roman Pontiff, ito yung Papa,
when he speaks ex cathedra, that is, when he discharge of the office of the pastor and doctor of all Christian, by virtue of his supreme apostolic authority, he defines a doctrine regarding faith or morals to be held by the universal church, universal ang ibig sabihin, Catholic, universal church, the whole world, by the divine assistance promised to him in blessed Peter, is possessed of that infallibility, hindi siya nagkakamali, with which the divine Redeemer willed that his church should be endowed for defining doctrine regarding faith or morals. So, ang kanyang mga salita ay kagaya rin ng salita na ng Diyos. Pakinggan mo ang isang the decretals of Gregory the Ninth. For not man, but God separates those whom the Roman pontiff, who exercises the function not of a mere man, but of the true God, having weighed the necessary of benefit of the churches, dissolves not by human, but rather by divine authority. Kuya Bert, tama ba yung pagkakaintindi ko? Ibig sabihin, gumagawa na sila ng sariling mga batas na hindi na ayon sa Biblia. Parang may sarili ng kapangyarihan yung mga papa. At ang kinukuha nilang authority sa Bibliaan ay dinibigyan daw sila ng kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang salita ng Diyos sapagkat ang Papa mismo ang representante ng Diyos sa mundong ito. Kuya Brian, tanong ko lang, meron bang pang-suporta yun sa Bible na nakikitang binibigyan sila ng kapangyarihang baguhin? Yun ang problemaan kasi wala sapagkat maliwanag na sabi sa Mateo 7, ang talata ay, basahin natin dahil nagtanong ka na rin naman at napakalinaw din ng binabanggit ng Mateo 5:17 tungkol sa kapangyarihan na ibinibigay ng Biblia tungkol sa pagbabagong ito. Masasabi ko wala. At taliwas dito ang sinasabi ng Biblia. 5:17 hanggang 19 ng Mateo. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Tuloy. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. 19. Kaya't ang sino mang sumusuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sino mang gumaganap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So mapapansin natin, mismo ang ating Panginoon Kristo ay bumaba dito sa lupa at ang sabi niya, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi ito'y ganapin maliban ng kahit na mawala ang langit at ang lupa. Ang sabi niya, kahit isang kudlit o anuman o ayota ay hindi pwedeng matanggal sa kautusan ng Panginoon. So ang ginawa na nila, inalis na nila yung kautusan na may isang Diyos lang at tinanggal na rin nila ang araw ng Sabbath, ginawa na nilang Sunday. So mula dito, sunod-sunod na ang pag-trample ayon dun sa propesiyang binabasa natin sa Daniel. Basahin natin ulit, Daniel chapter 8, verse 11. Ang sabi dito, inalis niya ang kanyang palaging handog na susunugin at sa dakong kanyang sanktuaryo ibinagsak. At ang hukbo ay nabigay sa kanya kasama ng palaging handog na susunugin dahil sa pagsalangsang at kanyang iniwaksi ang katotohanan sa lupa. He trampled, inapakan niya ang katotohanan sa lupaan. Sunod-sunod na nga pala ito sa Dark Ages, naniwala na sila na ang tao ay immortal. Bagaman wala ito sa Biblia, hindi ito paniniwala ng Biblia, parang pinaniwalaan na nila sabi ni Satanas na ikaw ay hindi mamamatay. So, naniwala na rin sila sa paganong paraan na pagka namatay ang tao, aalis lang ang kanyang kaluluwa, tapos maglalakbay, tapos either pupunta ng langit o pupunta ng impyerno. Ito ay hindi turo. At mula dito sa aral na ito, nagkaroon na rin ng infant baptism, nagbabautismo na ng bata, naniniwala na tayo na si Maria ay nasa langit, bagaman si Maria ngayon ay magpapahingang patay narito sa lupa. At nagkaroon na rin sila ng doktrina ng mga santo. So nagsasamba na tayo sa mga santo sapagkat iniisip natin na buhay pa ang mga santo at nananalangin in behalf of us. Sunod-sunod na ang mga doktrina ng rosaryo, doktrina ng napakaraming doktrina na taliwas lahat sa aral ng Bibliaan. Kaya nakakalungkot lang na yung iba kasi parang wala silang alam sa kung ano talaga yung katotohanan. Buti na lang at pinapakita natin sa kanila na may suportang teksto galing sa Biblia.
Yes, kaya nga napakahalagaan na sa pag-aaral natin na ito, mas lalong nabubuksan ang ating kaalaman tungkol sa alam na pala ng Diyos na mangyayari ito sa huling araw. Kaya ipinagpaunas na sa atin ng Diyos para huwag tayong mangaligaw. Tuloy tayo sa talatang 13. Nang magkagayoy, narinig ko ang isang banal na nagsalita, at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin, at ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng sangtuaryo at ng hukbo upang mayapakan ng paa. Alam mo, napakahalaga sa kanila yung palaging handog na susunugin. Ang ibig sabihin ng palaging handog na susunugin, yung oblation, ay yung handog na sinusunog sa araw at sa gabi. Sa araw at sa gabi, na ito lang ang tanging kapatawaran sa lahat ng kasalanan ng mga Hudyo. Pero, magmula noong AD 70 ay hindi na nila ito ginagawa. Alam mo, sa susunod nating topic, ipapakita sa atin na ang Panginoon Kristo ang siyang ating handog na sinunog. Pero sa pagkakataong ito, bagaman ginawa nila ito, ay pinalitan nila ito ng iba't ibang paraan ng pagpapatawad. Kagaya ng pagkukumpisal, na dapat ay diretso tayo sa Diyos sapagkat si Kristo ang ating tagapamagitan at pananalangin sa mga santo. At ganun din ang paghingi ng tawad sa tao. Mga ilan at kagaya ng pagmimisa o yung ostya na ginagawang Diyos para tayo, bagaman ito'y simbolo lang ni Kristo. Ilan sa mga pamamaraan na lalong napapalayo sa atin sa sistema ng kaligtasan na imbis na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ay naliligtas tayo sa pamamagitan ng mga gawa. Ito yung mga katotohanan na nagpapalayo sa atin kung bakit hindi natin mas lalong nakikita yung grasya ng Diyos na nagliligtas sa atin. Tama ka dyan, Kuya Brian. Napapansin ko kasi, kahit sinasabi lang representasyon lang yung mga imahe, kapag natutulungan sila sa buhay nila, kaysa sa Panginoon sila magpasalamat, doon na sa imahe. Parang nakakalimutan nila magpasalamat doon mismo sa Panginoon. Yun na ang naging problema. Kagaya sabi ko, na ito ay may kalahating Kristiyano at kalahating pagano. Ang tawag natin dito ay makapapang paraan ng pagsamba at pagpapasiwalat ng pabalita. Pero bagaman nakatulong ito, dahil nakarating din ang pabalita sa buong mundo, pero ngayon, merong mangyayari. Ibabalik ng Panginoon dahil sa ang tanong dito ay, pakinggan mo kung ano ang tanong, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa handog na susunugin at ang pagsalangsang na sumisira? Sumisira saan? Sumisira sa doktrina, sa isip ng tao, at sumisira din sa kanyang kaluluwa dahil nalalayo siya. Kaya ang mga tao noon ay walang alam dahil hindi rin nila nababasa ang Biblia, lalo na ang mga aklat ng Daniel. At tuloy-tuloy tayo, at ang pagsalangsang na sumisira upang magbigay ng sangtuaryo at ng hukbo upang yapakan ang paaso. Ang sinasabi dito, hanggang kailan yayapakan ito? Hanggang kailan magiging inosente ang bayan ng Diyos tungkol sa katotohanan ng pagliligtas ng Panginoon? Pakinggan mo ang magandang balita sa 14. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sangtuaryo. Napakagandaan. Hanggang lamang sa 2,300 na hapon at umaga upang magkagayoy, malilinis ang sangtuaryo. So, 2,300 days ang itinalaga ng Panginoon para malinis ang sangtuaryo, bago malinis ang sangtuaryo. Ibig sabihin ng paglilinis ng sangtuaryo ay restoration or to be restored back. Ibabalik uli ang doktrina, ang lahat ng mga doktrinang nawala sa Biblia, ay ibabalik pagkatapos ng 2,300 days. Kuya Boy, parang napakatagal na panahon yung ilalaan. Pero ang inaano ko, natupad ba yung paglinis? Yes, at ito ang pag-uusapan natin sa susunod nating talakayan sapagkat napakahaba nito. Pero may kinalaman ito, sa panahon natin. So, very modern na ang ating pag-uusapan pagkatapos nito kasi ang sabi sa talatang 17, at sagay lumapit siya sa kinatatayuan ko at nang siya'y lumapit, ako'y natakot ang takasubsob. At ang sabi, talastasin mo o anak ng tao sapagkat ang pangitain ay tungkol sa panahon ng kawakasan. So, sa mga panahon pala natin, mangyayari ang pagre-restore o pagpapanumbalik ng mga doktrinang natanggal o naalis, lalo tigit sa kaligtasan at sa pagdating ng Panginoon. Kaya ba ngayon sa panahon natin, ano yung mga
simbolo or yung nagpapatunay na nangyayari talaga yun ngayon? Well, ito, kagaya nitong pag-uusap natin na ito, walang may alam nito pero ngayon ay inire-restore na. Pag-uusapan natin ang 10 utos, pag-uusapan din natin ang ilang mga kautusan na na-trample down na o ininurakan o inapakan na. At itong pagpapasiwalat ng pabalita sa buong mundo ay isang paraan sa pamamagitan ng media, ay isang paraan ng pagpapanumbalik na ng sanktuaryo o kaalaman tungkol sa kaligtasan. Ibig sabihin, Kuya Bray, sa process na pala tayo ng paglilinis. At pagre-restore. Paglilinis ng ating maling kaalaman at pagpapanumbalik ng isang tamang doktrinang nakapagliligtas at nagbibigay ng pag-asa. Ay, nakakatuwa, Kuya Bray, na naging bahagi tayo ng restoration, ng paglinis. Ngayon po, ano po ba yung mga mahalaga na bagay na kailangan nilang tandaan tungkol po dun sa mga hula sa paghuhukom? Ayan, gusto ko pong maging napakalinaw sa atin, bilang review, ay napag-usapan po natin na nauna ang Medo-Persia na ipinakilala sa atin bilang isang kapangyarihan na itinalaga ng Panginoon, pero mula sa Medo-Persia na ito, ay ito'y tupa o mabait na kaharian sa kaharian ni Ciro. Pero nung sinira ito sa pamamagitan ni Alexander, ay nagkawatak-watak ito sa 4 na mga general. At mula sa 4 na general na ito ay tumubo ang isang kakaibang kaharian na ito ay kagaya din naman ng Gresya, pero meron siyang kapangyarihan na ginagamit ang relihiyon at isip ng tao para alipinin ang mga tao. Pero towards the end ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo at kamatayan ng mga Kristiyano, ay bumangon ang isang tila baga Kristiyano na kalahating pagano na paniniwala na tinatawag natin na Romang Papa o Papal Rome, na siyang nag-trample o nagkaroon ng na siyang nagbagsak o binago ang mga paniniwalang Kristiyano at ang Biblia at gumawa ng sariling mga tradisyon na tila baga pagano din at the same time Kristiyano na nalilito na ang bawat isa sa atin. Kaya nga po, mataman na pag-aralan natin kung ano itong 2,300 days na ito. Kailan ba ito nagsimula at kailan manunumbalik ang pananampalataya at anong mga pananampalataya at paniniwala ang dapat nating maibalik na sa ating isip para maging handa tayo na tignan ang isang pag-asa ng pagdarating ng ating Panginoon. Handa sa kanyang pagdating. Ayan, salamat Kuya Bray. Panibagong napakagandang aral na naman para sa kabataan. Salamat at pinadali mo yung pag-aaral natin sa mga propesiya. Tunay nga na ang Biblia ang pinakamagandang sandata natin dahil ito yung magiging basihan natin sa napakaraming bagay. Sa ating pong pagtatapos, nais po nating ipagpasa Diyos ang kapangyarihan upang mas lalo pong umukilkil sa ating mga puso. Tayo po ay mananalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon, nakita po namin na kayo po ang may alam ng hinaharap at naipakita na po ninyo sa amin kung paano po nangyari ang kadiliman na nagahari sa mundong ito, lalo tigit ang mga maling aral na itinuturo ng maraming mga tao na taliwas sa inyo pong banal na aral. Hinihiling po namin, Panginoon, na maging napakaliwanag sa amin ito at puspusin po kami ng banal na Espiritu upang matapang naming harapin ang aming nakaraan at amin po, Panginoong, paghandaan ang kinabukasan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong presensya sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Ayun mga kaibigan, di ba napakasarap sa damdamin na maging bahagi ng restoration at paglilinis ng sanktuaryo? Patuloy niyo pa rin kaming samahan. Mag-aral pa tayo. Ginawa na namin ang aming bahagi na iparating sa inyo kung anong sabi ng Biblia. Gawin niyo ang inyong bahagi sa patuloy nating pag-aaral. Sama-sama natin itong gawin. Ito lamang sa programang gagawin ang lahat para iparating ang lahat ng katotohanan. Clear Messages, The Great Hope. Thank you, sir. You're watching Hope Channel, around the world.
of the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel,